Ayan, congratulations! Nakatawid na po tayo sa week 5, which is the encounter week. And I'm so, I do believe, no, you are so blessed, no, hindi, kumbaga, undescribable yung pakiramdam ng encounter, no. Talagang na-encounter natin ang Panginoon, ang presensya niya, and hindi natin mapaliwanag ang tamang description ng word to describe what we feel, no? And true enough, no, we are so blessed at na naranasan natin yon. And congratulations, no po, na nakarating kayo sa encounter, natapos nyo yung encounter. At there's more. Ayan. Sabi mo, there's more, no? Hindi pa pala tapos si Lord, and we are now entered in week 6. Ayan. Na kung saan ang topic natin is discover the secret that will transform your life. So may sikreto pala, no, para talagang makita natin yung pagbabago at babaguhin tayo, no? Yung ating pananaw, ang ating kilos, ang ating lahat-lahat ng area, no? God will transform us. And there is a secret on that. And what is that, no? At yun po ang ating i-discuss, no? For today. Okay? So, ngayong hapon or ngayong umaga or ngayong gabi, no, you are invited. Ayan. Pag sinabi natin invited, ito po yung invitation ni Lord sa atin na kung saan mag-spend time tayo kay Lord, no? Kumbaga, pag sinabi natin spend time with the Lord is yung have a deep friendship and relationship with Jesus, no? Pag sinabi kasi natin friendship, iba kasi to yung relasyon ng magkaibigan kaysa sa hindi magkaibigan, di ba? Halimbawa, kakilala mo lang, no? Probably hindi kayo magkabatian kasi or pag nagkasalubong, no? Pag nagkasalubong kayo, kakilala mo lang, no? Babatiin mo lang, uy, ganun lang, no? O, hello, ganun. Pero pag sinabi nating friendship, relationship, talagang andoon yung deeper or deep conversation kung saan nangangamusta, no, nagkakaroon ng pagkakilanlan, no, sa bawat isa, yung mga likes ninyo, yung mga hindi nyo gusto, no, kung paano siya magalit, kilala nyo ang isa't isa kasi nga a friend, no. Pag sinabi nating friend, talagang may pagkakilanlan sa bawat isa, mayroong daily conversation, no po. So si Lord, no, ini-invite tayo na to have a relationship, personal relationship with Him, no? So, that's why you are invited to be my friend. Ayan. No, ang nagsasabi po nito, ang walang iba kundi ang Diyos, no? You are invited to be my friend. Thus, God, no? Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasabi nito. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng invitation. Why? Because humans were created to live in communion with God and with their neighbor. Ibig sabihin, yung merong communication, no, sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon, kundi sa ating kapwa-tao. Na kung saan, di ba, sa kapwa-tao, no, meron tayong mga kaibigan, no, at meron pa nga tayong natawag na best friend, di ba? Among the friends, you have the best among the rest. Yan. So, kung saan, meron tayong relationship, no, sa kanila, no, meron tayong pag-uusap, may bonding tayo, no, pag kumain magkakasama, no, nagkukwentuhan, nag-update about sa buhay. So ganun ang relationship natin. God designed this relationship with human beings, with other people, so that we can relate this to God also, no? Nakaka-relate tayo sa Panginoon kasi nga in physical world nagagawa po natin ito na having a friend or friends with other people. And being a friend of God is the most extraordinary experiences we could ever have. Ibig sabihin, ito yung pinakamalupit, pinakamatinding experience natin kapag meron tayong
a friend relationship with the Lord. For example na lang, no, si Abraham. Kilala po natin si Abraham, one of the characters in the Bible na kung saan kinonsider siya ng Panginoon to be a friend. No, nung naging friend niya si Abraham, andoon na naging extraordinary, no, ang experience ni Abraham. Gaya po nung binigyan siya ng Panginoon, no, ng descendants, no, lahi, no, hindi lang basta lahi na no, kundi isang nation, no, isang bansa ang binigay kay Abraham, no. And then during sa relationship ni Abraham sa Panginoon, no, naging ang extraordinary nga, meron siyang isang lahing bansa, isang bansa, no, and this is the Israel, no, mga Israelites. Ano pa? No, dahil kaibigan siya ng Diyos, no, na-reveal ng Diyos na magkakaroon ng distraction, no, or masisira ang kanyang pamilya, no. Ni-reveal ni Lord yon kay Abraham, no, na si Lot, no, at ang kanyang pamilya ay masisira. Kaya nagbeg si doon, 'di ba? Nakiusap si Abraham na wag lipunin ng Diyos ang kanyang buong lahi ni Lot, no, yung kanyang pamangkin. No, ni-reveal ni Lord 'yon sa kay Abraham kasi nga po kaibigan siya. Ano pa? No, ni-reveal or sinabi rin ng Panginoon sa kanya kay Abraham na magkakaroon siya ng anak. Kahit siya ay isang matanda na or ang kanyang edad ay 100 years old. O, di ba po? So, lahat ng all nations of the earth are blessed because of Abraham, no? Dahil sa lahi ni Abraham, kung titingnan niyo po, nandoon po ang lineage, no, na kung saan direct descendant din si Jesus. Amen po ba? Kaya pag naging kaibigan mo ang Diyos, kagaya ni Abraham, magkakaroon ka rin ng extraordinary experiences. Kaya we are so blessed, no, na tayo ay magiging kaibigan ng Panginoon. Amen po? At ito yung gusto ng Diyos, no? Meron tayong close relationship with Him. Okay po? Kaya nga po, no, si Jesus, namatay siya pumunta siya sa lupa, no, sa mundo, para mamatay, para sa atin. Kinuha niya ang kasalanan natin, pero wala siyang bahid na kung anumang kasalanan, no? Pero inangkin niya yung kasalanan, nang sa ganon, siya nang umako, inalis niya yung kasalanan sa atin, no? Nang sa ganon, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Okay po? Si Paul, no, kung saan siya rin ang nagsulat ng mga ilang libro sa New Testament, kinumpare niya ang relasyon between kay Jesus Christ at yung church sa relasyon ng mag-asawa, no? Na kung saan they are very intimate, na kung to the point na naging consider as one ang mag-asawa. Ganun din tayo, no, kay Lord. Ang ating friendship relationship kay Lord, we are one with Him. Kaya alam natin kung napapalungkot natin ang Panginoon, nararamdaman natin na meron tayong ginawa ng mali, at nararamdaman natin that we need to repent. Kasi nga, we are one with the Lord. We can feel Him, no? Nararamdaman natin yung mga nagpapalungkot sa Panginoon, nagpapasaya sa Panginoon. And we do the right thing na makakapag-give glory sa Panginoon. That's how intimate relationship is. Ramdam mo sila, no? Ramdam mo ang Panginoon. Amen. So, yun nga po, no, you are invited to be God's friend. Pangalawa po, you are invited every day, no? Ibig sabihin, we spend time, no, sa ating mga kaibigan, no? We want to know about their family, we want to know about them, about their likes, no? Ano mga favorites, no? Ano mga hobbies nila, no? And of course, no, kung ganun ang ginagawa natin sa ating mga kaibigan at sa mga gusto nating maging kaibigan, no, we do the same kay Lord. We set aside a special time, no, na kung saan we have a moment with the Lord. Ikaw lang at ang Panginoon. Okay? We do this every day. We speak the Lord, no. We speak to the Lord, our God, no. Like parang tao lang, na as if na
nandyan lang siya, no? Nakikipag-usap tayo. We call this conversation as prayer. So, pag ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, ang tawag po doon ay prayer. Okay po? So, si Jesus, hindi niya tinuruan ng mga 12 disciples kung paano gumawa ng himala. Hindi tinuruan ni Jesus ang mga 12 disciples kung paano magpalayas ng demonyo, no? Or kung paano gumawa ng preaching. Hindi po. Ang tinuro po ni Jesus, no po, ay prayer, no? And with prayer, nagawa po nilang gumawa ng himala. Nagawa po nilang magpalayas ng demonyo, no? At they can share. They shared or they are sharing the gospel, no? Sa iba't ibang mga tao. So through prayer, no, nagagawa natin yung mga bagay-bagay na imposible. Amen po. So, yun po, no, keep on prayer. So, anong tip para magawa natin ang panalangin? Tama yung ating panalangin, no? The best way to start in prayer is by giving thanks and praising God, no? Before, pag nag-pray tayo, pasalamatan natin, Panginoon, Lord, salamat, buhay pa po ako, salamat po, Lord, dahil maghapon, iningatan niyo po ako, hindi lang po ako, kundi ang pamilya ko, Panginoon ko. Salamat po, Lord, dahil binibigyan mo kami ng mga pangangailangan namin, mga provision, no? So, nagpapasalamat tayo, and we praise the Lord, no? Lord, ikaw ang aking Diyos, tapat ka sa akin, Lord, kamangha-mangha ang ginagawa. So, we praise, no? We praise. Ibig sabihin, we praise, ina-adore natin siya, pinupuri natin siya, no po? Kasi po kapag tayo ay may pusong na nagpapasalamat, ito po daw ay isang susi, no, na ayun, syempre, no, ito ay susi, no, na nagpapabukas ng mga nagbubukas ng pintuan ng presensya, patungo doon sa presensya ng Diyos. Amen po. So, when we speak or when we pray, when we speak to God, when we pray to God, we pray with sincerity. No, syempre, no, with the heart, kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng formalities, ng mga salita, no, very formal lang iyong mga ginagamit na salita. No need to do that, no. Just come who you are before the Lord, no. Kumbaga, be yourself kung ikaw ay nananalangin. So it is important to remember that God is our Father in heaven. Of course, we have our Father here on earth, and also don't forget our Father is in heaven as well, and He loves us. So therefore, hindi tayo dapat mahiyang lumapit sa Panginoon. 'Di ba pag yung tatay natin, no, hindi tayo nahiyang lumapit sa kanya, no. Tang, pahingi pera, no. Tay, pahingi ng pambili ng ganito. Hindi tayo nahihiya kasi nga tatay natin sila. Ganon din ang ating Diyos, no. Hindi tayo dapat mahiya kasi tatay natin siya. Tatang. Amen po. And then you are invited to my table, no, or you are invited to God's table. Ibig sabihin, ang ating conversation with the Lord ay hindi lang yan, isa lang, no? Isa lang nagsasalita, hindi. Kundi two-way po yan. Si Lord nagsasalita sa atin through the Bible, and we speak to the Lord, we talk to the Lord through prayer. So, ibig sabihin, ang communication, hindi lang isa yan, no? Kundi, pag sinabi natin C-O, it means dalawa, no? Ang communication ay dalawa yan. Ang Diyos nagsasalita sa kanyang salita sa Bible, ikaw naman nagsasalita sa Panginoon through prayer. Amen po. And then sabi dito, no, syempre pag maganda bang magbasa ng Bible? Opo, no? Kasi salita po ng Diyos yan. It is very powerful. The Bible is not an ordinary book, but it is a powerful book. Amen po. Kasi po, nung naalala ko po na meron po akong problema noon, may pinagdadaanan ako at talagang nadi-discourage talaga ako. So, dahil ako ay tinuruan ng sa leader ko, paano mag-devotion, no? So, I stopped for a while, I prayed, no Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa pinagdadaanan ko, hindi ko po kaya ito, nangihina po ako, Lord, nadi-discourage po ako, hindi ko po alam anong gagawin, nalulungkot po ako, Lord.
And then, after I prayed, no, binuhos ko kay Lord lahat, yung mga nararamdaman ko. After that, no, nagbasa po ako ng devotion at kinausap po ako ni Lord. Alam niyo po anong sinabi niya? Joshua 1 verse 8, no? Kung hindi ako nagkakamali, Joshua 1 verse 8 or Joshua 1 verse 9, ang sabi niya, have I not commanded you? Sabi niya, be courageous, sabi niya. Sabi niya, hindi ba kita pinaalalahanan? Maging matapang ka. Do not be discouraged, not be dismayed, sabi ng Panginoon. So, nung narinig ko yon, nabasa ko yon sa Bible, lumakas yung aking loob, no, na mag-pursue in life, no, mag-pursue sa dreams ng aking gustong maabot. Kasi nga, ang salita ng Diyos, ang pinanghahawakan ko na hindi ako dapat matakot. Tapos sabi niya, for I am with you. Sabi niya, so kasama ko ang Diyos, hindi ako dapat matatakot. Amen po. So, ang Bible is very, very different from other book. Kasi nga po, hindi po siya sinulat ng hindi lang siya gawa ng kaisipan. No, although ang tao ang nagsulat ng Bible, ginamit ng Diyos ang mga taong ito, mga prophets, no, mga lingkod niya, upang isulat ang mga kaganapan, no, patungkol sa Panginoon. And it was inspired by the Holy Spirit, hindi by human thinking. Ibig sabihin, ang Holy Spirit po ang nag-inspired sa kanila to write the story in the Bible. So, hindi kathang isip ang mga naisulat sa Bible. Amen po. Kaya hanggang ngayon, no, matagal nang naisulat ang Bible, no, pero hanggang ngayon, ano pa rin siya, relevant pa rin siya. Kasi nga, it was inspired by the Holy Spirit. Amen po. And ang tips po to read the Bible is maging porsigido tayo na magbasa ng Bible every day, no? Every day. And then merong binigay sa inyo po, no, nung encounter, how to have a devotion, no? So, nakasulat po doon. At ituturo po sa leader niyo po doon. So, i-highlight niyo po yung verse na nagpapa-impact sa inyo, or ito yung verse na talagang nakaka-relate kayo, kinakausap kayo talaga ni Lord, no? Doon sa sitwasyon nyo, related siya sa sitwasyon. Amen po ba? And then, isulat nyo po ito sa notebook. And I do believe, no, sasamahan po kayo ng sa leader ninyo paano gawin ang devotion. Kaya po, everyday gawin po ninyo. Amen po. And that's all po, no? And through prayer, through reading the Bible, I do believe this is a secret that will transform your life. Not just from the beginning, but also up to the end, no? Hanggang sa dumating ang Diyos. Amen po ba? And pagdating ng Panginoon, madatnan niya tayo that we are faithful. Amen po. So, congratulations po, no? And see you next week. Week 7. Ayan, week 7.